Since merong mga maka-China, dumako na tayo sa usaping China. And the drafting of the complaint, people's Dali, hindi pala usaping China to, mga bossing. Ayaw lang magsalita ng Vice Presidente patungkol doon sa West Philippine Sea. Kayo naman, bibintangan nyo agad na maka-China ang Vice Presidente. Ayaw niya lang magsalita kasi pag nagsalita ang Vice Presidente, kampi sa China, magagalit naman tayo. Pag nagsalita naman ang Vice Presidente na kampi sa Pilipinas na hindi papayag na masakop ng China, magagalit naman si Xi Jinping. Di ba? Naalala nyo kasi merong pagbate ang ating Vice Presidente. Xingxiong, Changxiong, Xingxiong. Tapos nung tinanong, ano po ang take ninyo sa West Philippine Sea? No comment. Di ba? No comment po. Kaya ngayon, mga kababayan, ang dami po. Meron pong impeachment, meron pong resignation, iba-iba po, mga kababayan, ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Pati na po ng mga politiko, mga congressmen din po, mga bossing. At ito, bayan muna naman. Ano to? organizations under Bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Now, sa Monday po, mga bossing, paalala ko sa inyo, na-reschedule po natin doon sa Monday, alas 9 ng gabi po at 30 ng Setyembre, no? Inusog po natin yung kapanayam natin kay dating Senador Trillanes. Bakit po? Kasi po, masakit ang lalamunan ng dating senador, mga kababayan. Kaya nag-request naman po na kung pwede i-reschedule. So, Monday po yan. Ang pag-uusapan po dyan, mga kababayan, impeachment din po. Ang pag-uusapan dito sa topic na to, impeachment din po. Ang araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang Makabayan na sinimulan na ng people's organizations ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas na taon. Meron sa Kongreso, pinagre-resign. Ngayon po, eto, si Franz Castro, pati Bayan Muna, impeachment naman po. Si Senador Trillanes, impeachment naman po. Sa comment section, impeachment naman din po ang sinisigaw sa comment section. Nag-hashtag pa ng impeach Sara. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas No way out na, mga kababayan, sabi. na mga issues na tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground dyan ay ang betrayal of public trust. Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, Yung hindi ini-explain yung mga nakaraang budget. prioridad para sa pagtingin ng bayan. Tapos ngayon may dagdag pa po. 'Di ba? May dagdag pa na ano yung dagdag? 50,000 kada sobre buwan-buwan. Aba, bribery daw sabi nung ibang mga nagbablog. Yan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna Matigas yan, mga kababayan. Hindi aalis yan sa kanyang pwesto. Ang sabi niya na nga no? Kahit sabihan niyo akong kapituko ako, hindi ako aalis sa pagka-vice presidente kasi ako ay inihalal ng taong bayan. Kaso yung iba din po na bumoto kay VP Sara, sumisigaw na din po ng impeachment ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Ayun, narinig niyo po ang ating Vice Presidente. Ang track ni Trillanes at ni Franz Castro ay impeachment. Yun po yung pag-uusapan natin sa Monday, alas 9 ng gabi po. Kasama po natin dito sa ating live si dating Senador Trillanes. Okay? 30 ho yan, ha? Gumawa sila ng isa pang track
na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Oh, yeah. Yun yung sinabi natin eh. Pag hindi ka umalis, kapit tuko ka. Oh, narinig mo na. Sabi, fake news, bro. Sabi ni Tutsi, 413 daw. Fake news daw. Ayun, narinig mo. Mismo kay Sara Duterte. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh. Eh kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ayan. Eh, isa po doon sa nagpaparesign doon sa Congress, mga kababayan, si Bungalon. Oh, Congressman Bungalon, batang-bata. Oh. Eh, puro bata po sila dyan, mga kababayan eh. No? Sila po yung tinatawag na young guns. Oh. Nandiyan si Rods Gutierrez. Oh. Ano din yun? Lawyer din po yun. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang Ayan. Culpable violation of the Constitution, Article of Impeachment. Treason, bribery. Nandyan din pala. Oh. Tapos meron lang kalalabas nung 50K per month. Yung nasa sobre. At pinakita yung sobre mga kababayan. Graft and corruption and other high crime or betrayal of public trust. culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon para sa sariling ganansya at katiwalian. Iba pang Yung mga naghahanap po kay dating Senador Trillanes, nag-request po sila ng reschedule sa Monday na lang po, alas 9 ng gabi, dahil po medyo masakit ang lalamunan at inuubo ang dating senador. Pero tuloy pa din po. Monday, at 30 ng Setyembre, alas 9 ng gabi, yun yung bagong schedule para po sa kapanayaman natin si dating Senador Trillanes. matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosa Licoz, UNTV News and Siyempre, una na dyan, Bato de la Rosa, no? Sa side na kung sakaling umabot na sa Senado, Bato de la Rosa, sino pa? Bungo, Robin Padilla, nako. Minor na minor nga po, minority nga po, mga kababayan. Maganda ho yan. Antabayanan po natin yan, mga bossing.